Ano yung pakiramdam niyo ng mga time na yon? Sabi kasi nila vindication pero yung before that vindication, ano yung pakiramdam? Ang pakiramdam ko po noon, ang pinakang feel ko lang naman noon is baka hindi pa readyng umamin yung AMLAC at that time, citing kung ano mang restrictions or prohibitions. Pero I am confident dun sa inilabas namin kasi unang-una hindi ko naman to ginawa eh. Alam kong hindi ko ginawa at buong tapang kong nilalabas to at every turn. Kahit kaharap ko pa si Digong, nakikita nyo naman yung demeanor niya tuwing hinaharap ko ito eh, gumagawa ng eksena para malihis lang atensyon. But ultimately, when one by one ay kinonfirm ng AMLAC, eh nakakagaan po ng pakiramdam. At yun na nga, finally, after 10 years, ay na-kumpirma na rin yung katotohanan dito sa aming mga nilalabas. Yun po. Senator, magto-2028 lang ako ng mabilis ha. Kasi alam po natin recently nag-anunsyo na si Mayor Leni Robredo na Birthday wala niya siyang ngayon. plano. Birthday Happy niya birthday pala kay Mayor Leni. Former VP. Oo, na wala siyang planong tumakbo na sa national post. Alam po namin na isa sa mga pinupush nyo talaga ay si Senator Risa Ontiveros. Pero yun po bang inyong partido, grupo po ninyo, sino-sino pa po yung iba ninyong mga kino-consider na posibleng maging standard bearer? Ganito po yan. While ang preference po namin ay si Senator Risa Ontiveros, base sa kanyang kwalifikasyon at yung strength of character niya, naninindigan, pinaglalaban, yung tama. Pero kung ang magiging resulta ng usapin ng 2028 ay kung sino man, di magkakaisa po kami kung sino yon. Parang kagaya lang ho sa Estados Unidos, yung primaries na tinatawag, ay kahit magkakaiba yung tinutulak ninyo sa isang partido, but eventually, pag nakapili na, lahat na tayo pagtutulungan para masuportahan yung chosen candidate. So, dito pa lang tayo sa primaries, ika nga. And kaya si Senator Risa yung aming itinutulak. Opo. So, Senator Risa, lumabas din po yung pangalan ni Senator Bam. Sino pa po? Congressman De Lima, kasama po ba siya sa mga pinagpipilian? Sa ngayon, yung mga nag-express po ng interest, dalawa po. Si Senator Bam at si Senator Risa. So, we have narrowed down the selection process to the two of them. Kaya ang suggestion ko sana, unsolicited advice kay Mayor Leni, now na hindi na siya tatakbo, as she stated, pwede siyang maging kingmaker dito or facilitator ng selection process. Para itulak niya, endorso niya, para lahat ng mga supporters niya, yung mga loyalista niya, ay ilipat niya doon sa chosen candidate. Hindi pwedeng mag-step back lang siya, tapos bahala kayo dyan. Kasi sayang, maraming mga supporters siya na hindi susuportahan necessarily yung mapipiling kandidato ng Middle Forces. So, dahil po dalawa lamang po yung nag-indicate sa ngayon, so is it safe to assume na kung sino yung mapili, standard bearer, yung hindi mapipila siya yung VP? Not necessarily, kasi pwede pa rin yung coalition with the administration. Right. Di ba? Right. Okay, so pwede kasi yan, yung kandidato for president ay coming from the Middle Forces, then yung vice president would be coming from the admin, with the administration. So, magkakaroon ng coalition. Di mas malakas yun. Di hama. So, kailan Otherwise, kung hindi po kasi magkakaroon ng coalition, by siguro to, mga second quarter next year, liliwanag Kasi at this time, susubukan ng mga individual candidates na itulak yung kanilang kandidatura by themselves without any coalition. Pero pag nakita nila na alanganin, then pwedeng magsanib pwersa na. So mga second quarter next year yan na yung talks ng coalition kung walang clear or runaway victor dito sa mga pinagpipilian. Kayo sir, may plano pa po ba kayo ulit na tumakbo sa national position kung sakali? Wala na po. So, sinisimplify na natin itong mga gagawin natin. So, tutulong po kami. Mag-all out kami sa pagsuporta dun sa nararapat na kandidato. In this case, ang sinasabi nga namin, si Senator Risa.